at nais ko lamang pong ibahagi ang aking karanasan. 4 na taon na ang nakaraan. Bandang 11:30 ng gabi nang matapos ang duty ko bilang isang Grab driver. Umuulan ng bahagya noon. Yung tipong manipis lang pero sapat para magdulot ng hamog sa salamin ng sasakyan. Pagod na ako noon. Gusto ko na sanang umuwi. Subalit naisip ko na humabol pa ng isang biyahe. Isa pa. Bulong ko sa sarili. Tahimik ng kalsada ng Quezon City noon. Kakaunti na lang ang sasakyan. Habang papasok ako sa Balete Drive, biglang nag-iba ang aking pakiramdam. Pero binaliwala ko na lamang. Ang mga matatandang puno ng Balete ay naglalakihan. Tikit-tikit na ang mga sanga sa bandang itaas. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Noon pa man ay may mga naririnig na akong kwento. Mga pasaherong nawawala, babaeng nakaputi, driver na nagkakasakit matapos dumaan dito. Ngunit hindi ako naniniwala. Hanggang sa gabing iyon. Sa may bahaging halos walang ilaw, may nakita akong figura. Isang babae. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada. Medyo basa ang buhok. Nakaputing bestida na medyo may kalumaan. Nakatungo siya. Inisip ko na lang na baka nagse-cellphone. Uy, may pasahero. Bulong ko pa. Nagminor ako at huminto na din. Pinuksan ang bintana. Sabay sabi, "Miss, sasakay po ba kayo?" Dahan-dahang itinas ng babae ang kanyang ulo. May kaputlaan ang kanyang mukha. Walang kulay ang kanyang labi. Malalim ang mga mata. Parang may dinadalang lungkot. Tumango ito. Walang salita. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at sumakay na din ito. Wala akong narinig na pagsara pero binaliwala ko na lamang. Muli ko nang pinandar ang sasakyan. Tahimik ang aming biyahe. Walang radyo, walang usapan. Sa Aurora Boulevard po, mahina niyang sabi. Halos pabulong. Napatingin ako sa salamin. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya. Parang may manipis na usok sa pagitan namin. Habang tumatagal ang biyahe, napansin ko na lamang na mas lumalamig sa loob ng kotse. Bumilis tibok ng puso ko noon. Hindi ko naman maipaliwanag ang dahilan. Pinatay ko ang aircon pero mas lalo pang lumamig. Maya-maya, napatingin na muli ako sa rearview mirror. Napatigil ang paghinga ko. Walang refleksyon. Pero nandun pa rin ang babae sa upuan. Ramdam ko siya. Ramdam kong nakaupo siya doon. Baka mali lang ang anggulo. Bulong ko sa sarili. Tiningnan ko siyang muli. Pero wala pa rin. Ngunit may tumutulo sa aking leeg. Malamig. Parang patak ng tubig. Pagdating namin sa Aurora Boulevard, huminto na ako sa gilid. Sinabi ko na, "Miss, andito na po tayo." Walang sagot. "Miss?" Lumingon ako. Subalit walang tao. Nawala na ang babae, pero may naiwan. Bakas ng putik at basang upuan. Pagkatapos nun madali na akong umuwi sa bahay dahil sa sobrang takot na aking naramdaman. Kinabukasan, ikinuwento ko ang nangyari sa terminal. Tahimik ang lahat nang may isang matandang driver ang nagsalita. "Pare, may kwento tungkol sa babaeng namatay dyan noong dekada 50. Na-aksidente daw. Iniwan ng nobyo tas umuulan noon. Ang sabi-sabi palagi raw siyang naghihintay ng masasakyan pa uwi. Pero hindi na siya nakauwi. Mula noon ay iniwasan ko na ang Balete Drive. Tuwing gabi, nung lumilipat ako ng ruta,
Naipadasal, napabless ko na din ang sasakyan, pero minsan, isang hapon nun, napadaan muli ako sa lugar na yon. Maliwanag at maraming tao. Tumingin ako sa gilid ng kalsada. Tas doon, nakita ko siya. Ang babaeng nakaputi, nakatayo sa ilalim ng puno. Hindi na siya malungkot. Sa pansin ko para pang nakangiti. Napansin ko din na nakatitig siya sa akin. Ang mga mata niya parang nangungusap, parang nagpapasalamat. At pagkurap ko, bigla na lang wala na siya. Hindi na ako nakaramdam ng takot, bagkus nakaramdam ako ng ginawa. At sabi ng matatanda, hindi naman daw nananakit ang white lady. Naghihintay lang, naghahanap ng makikinig, naghahanap ng maghahatid sa kanya. Ang pangalan ko po ay Rico. Hindi ko ito kinukwento para manakot. Kinukwento ko ito dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan ang mga nangyari sa akin. Taong 2018 noon, isa akong delivery driver sa Samar. Madalas akong bumiyahe mula Calbayog papuntang Katarman, lalo na kapag may rush na padala. Sanay na ako sa daan kahit na gabi. Kapisado ko bawat liko. Yun ang akala ko. Bandang 12:00 na ng gabi, pauwi na ako noon. Wala nang mga sasakyan, tahimik ng paligid. Tanging tunog ng makina at mga kuliglig na lamang ang naririnig ko. At habang binabagtas ko ang isang bahagi sa kalsada na may makakapal na puno, biglang nawala ang signal ng cellphone ko. Hindi ko pinansin. Normal lang naman yun minsan. Pero ilang segundo pa, napansin ko na parang may mali. May mali sa aking paligid. Yung madilim na daan, unti-unting lumiwanag. Hindi dahil sa ilaw ng aking sasakyan, kundi dahil sa ilaw sa gilid ng kalsada. Parang mga street lights. Isa-isa silang nagsindi. Hanggang sa makita ko na may mga gusali na. Matataas, moderno, salamin ng mga pader. May mga sasakyan na dumadaan, pero tahimik ang makina. Napahinto ako at sa isip ko, saan ako napunta? Sigurado ako, wala namang ganitong lugar sa rutang ito. Bumaba ako ng sasakyan at doon ko sila nakita. Mga tao, maayos ang damit, malilinis, mapuputi, at nakangiti. Subalit mayroong mali. Hindi sila nagsasalita. Walang nag-uusap. Parang nakapos ang mundo. May isang lalaking lumapit sa akin. Gabi na. Mukhang pagod ka na. Sabi niya, dito ka muna. Magpahinga ka. Normal ang boses niya, pero malamig. Parang walang emosyon. Inakay niya ako papunta sa isang malaking bahay. Parang mansyon. Maliwanag ang loob at amoy bulaklak at pabango. Pinaupo niya ako. May inilapag na mga pagkain sa harap ko. Sa totoo lang, sa panahong iyon gutom na talaga ako. Pero biglang pumasok sa isip ko ang boses ng nanay ko. Kapag inabutan ka ng pagkain ng mga taong hindi mo kilala, wag na wag kang kakain. Hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako. Ngumiti ako at sumagot. Busog pa po ako, sabi ko na lamang. Biglang nagbago ang paligid. Yung ngiti nila nawala. Hindi sila nagalit pero mas nakakatakot doon ang nakita ko. Sapagkat naging blanko ang kanilang mga mukha. Tumayo ang lalaki at tinanong ako, sigurado ka ba? Tumango lamang ako. Tahimik at hindi na ako umimik. Tapos biglang parang may humigop sa akin na isang malakas na hangin. Napapikit ako saglit at nang magmulat ako, nasa gitna ako ng kagubatan. Nakahiga sa lupa, basang-basa ng pawis. Wala nang mga ilaw, wala nang mga gusali.
Tinignan ko ang aking cellphone at napansin ko na lobat na ito. Nagtaka ako kasi isang oras pa lang naman nung nakakalipas. At sa pagkakaalala ko, nasa 70% pa ang cellphone ko nang aking huling tingnan. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa madaling araw. May isang magsasaka na nakakita sa akin. Dinala niya ako sa barangay at doon ko nalaman 3 araw na pala akong nawawala. Oo, 3 araw. Pero para sa akin, parang 1 oras lamang. Pagbalik ko sa bahay, niyakap ako ng pamilya ko na para bang may namatay at muling nabuhay. Simula nga noon ay hindi na ako nagbiyahe sa gabi. Pero may mga pangyayari pa din na hindi ko maipaliwanag hanggang sa ngayon. Sapagkat minsan, kapag tahimik ang paligid, meron akong naririnig sa aking isipan. Mahina lamang. Parang mga bulong na nagsasabing, "Mali ka." At hanggang ngayon, hindi ko talaga alam kung nakatakas ba talaga ako o pinakawalan lang nila ako. Hindi ko na po sasabihin ang aking pangalan. 3 taon na akong food delivery rider. Sanay na ako sa puyat, sanay sa ulan, sanay sa madidilim na eskinita. Kaya nung gabing iyon, akala ko ordinaryo lamang ang biyahe. Nagkamali ako. Bandang 10:00 ng gabi noon, kakatapos ko lang i-deliver ang huling order na natanggap ko. Nang may pumasok ulit sa app, isang delivery sa isang liblib na barangay. Halos bundok na ang dadaanan. Nag-alinlangan ako. Pero naisip ko na lang na last naman na kaya tinanggap ko na din. Pagdating ko sa pick-up point, napansin ko kagad na walang pangalan ng order. Blanco. Address lamang ang nakalagay. Barangay San Isidro, Sitio Malalim. Hindi ko na pinansin. Kailangan kumita kaya kahit ano na lamang. Habang bumibiyahe ako, pawala ang ilaw sa kalsada at napapalitan ito ng mga puno. Napakadilim, napakatahimik. Walang aso, walang tao, walang kahit anong tunog. Pagdating ko sa pin location, may nakita akong bahay. Luma na ito at gawa sa kahoy. Walang ilaw ng kuryente pero meron akong liwanag na nakita na sa tingin ko ay nagmumula sa isang kandila. Kumatok ako. "Delivery po." Walang sumagot kaya inulit ko. Mas malakas. "Delivery po." Biglang bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas. Maputi, payat, may mahabang buhok. Nakabestida siya na kulay itim. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatungo lamang at sinabing, "Pasok ka muna." Sabi niya, mahina at paos. Kinabahan ako. Sa aming mga rider ay bawal pumasok sa isang bahay kapag mayroon kaming deliver. Pero sabi niya, "Wala akong bariya. Kukunin lamang natin sa loob." Nagduda ako pero sinunod ko na lamang ang babae. At doon ko napansin na wala siyang anino. Nanlamig ang buo kong katawan. Gusto ko na sanang lumabas. Subalit nagsara ang pinto. Mag-isa. Kusang nagsara. Sa loob ng bahay naamoy ko na amoy dugo, amoy panis at amoy patay. May narinig akong mga kaluskos at may tumulo sa bandang balikat ko kahit napatingala ako sa kisame. At doon ko nakita may tumutulo nga, kulay pula. Narinig ko na lamang na biglang nagbago ang boses ng babae. Mas lumalim at ang sabi, "Nagugutom ako." Nilingon ko siya. Ibang-iba na ang kanyang anyo. Humaba ang leeg, naging pula ang mata. Bumuka ang bibig hanggang sa tenga. Napatras ako sabay napatakbo na rin.
Sinipa ako ng malakas ang pinto para mabuksan ito. At paglabas ko ay wala na ang daan. Gubat na lamang. Hindi na ito isang barangay. Naririnig ko ang sigaw niya mula sa lahat ng direksyon. Sobrang takot ang aking naramdaman ng mga panahong iyon. Naalala ko ang Biblia na bigay ng nanay ko. Nasa bulsa ko ito kaya't hinawakan ko at biglang nagdasal ng buong lakas. Biglang umihip ang hangin. Sobrang lakas kaya't napapikit ang aking mga mata. At pagdilat ko, nasa labas na ako ng kagubatan. Nasa kalsada na. Nakatayo sa tabi ng motor ko na patuloy na umaandar. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Sumakay ako at mabilisan ang umalis. Hindi ako lumingon at pagdating ko sa bayan, huminto ako sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang aking buong katawan. Nagsuka ako ng nagsuka at hindi ako makapagsalita. Kinabukasan, binalikan ko ang address. Kasama ko noon ang kapitan at ang mga tanod. Pero walang bahay. Walang bakas na may nakatayo doon. Gubat lang. Kaya't kami lahat ay nagtaka. Pero wala na kaming nagawa. Ang sabi-sabi ay matagal na nga daw may nawawala sa bahaging iyon. Kadalasan mga naliligaw na mag-isa. Minsan din ay mga delivery rider. Simula noon ay umalis na ako sa aming lugar sa probinsya. Ngayon, andito na ako sa Maynila nagtatrabaho. Ang trabaho ko, isang food delivery rider.